Good morning po sa ating lahat. Mahanda na po ba tayo makinig? Ayan. So, ang focus pa rin po ng ating preaching is, dahil nga sabi ni Tatay Rodel, is dito pa rin sa ating team. Deny yourself, take up your cross, and follow thee. Hindi naman yan yung topic ko, pero yung magiging, syempre, dahil nasa parable series tayo, yun yung aking tinatahak, kumuha ko ng mga parables na i-relate natin dito. Kasi, of course, mayroong mga parables na binigay si Jesus kung paano ang magiging buhay natin in end times. So, naniniwala po ba tayo na end times na po ngayon? O mga hindi pa sure, no? Ano po ba? So, nung umakyat si Jesus sa langit, end times na po, no? Nakikita na po natin yung mga signs, yung gera, yung taggutom, and anything else na sinabi ni Jesus dito sa Bible. That's why we are living in end times. Kaya ang pagdating ni Jesus is near. Nung umakyat siya sa langit, near na yon. Pero ngayon, mas near na tayo sa end times, sa pagdating muli ng ating Panginoon. So, ba't ko nasabi yun? Pero yun, kasi we are living in a world na nag-aabang tayo na paparating na yung ating Diyos. Yung ating blessed hope. Hindi po tayo nabubuhay lang dito na parang umaasa na bukas is normal. Umaasa po tayo na parang na tuwing bukas, sana dumating na ating Panginoong Jesus. Kasi hindi po natin sigurado ang buhay. Anytime pwede po tayong mawala dito sa mundong ito. Kaya dapat po lagi tayong maging ready. Parang battery. Bumabanat ako ng joke, Okay. So, deny yourself. Ano ba ibig sabihin sa atin ito? Madali lang naman, isuko ang sarili. Ano yung sarili na sinusuko? Yung dating ikaw. Yun naman yung tinuturo ng Bible, na iwanan mo na yung madumi mong damit, ilagay mo na sa washing machine, suotin mo na yung bagong damit mo. Maligo ka na. Ganon yung ibig sabihin nun. That's why, deny yourself, iwanan mo na yung dating ikaw. Yung kung saan ka masaya, kung saan ka relax, nakaka-comfort. Kasi bilang Kristiyano, expect nyo na merong pain and suffering. Hindi pa yung tinatanggal ng Panginoon hanggat nandito tayo sa mundong ito. Then, take up your cross is, pasanin kahit may pain and suffering. Pasanin ang alin? Ang cross, of course. Hindi, ano ba yung literal na cross? Ito ba, kukunin ba natin yan? Hindi. Yung pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano is mahirap. Ang pagbibigay, mahirap. Ang pagtulong sa mahirap, mahirap. Ang makipag-relate doon sa mga may ugali, mahirap. Mahirap mag-share sa ating magulang, mahirap talaga yon. Mahirap mag-share sa ating mga klase, katrabaho, mahirap yon. Yun yung mga pinapasan natin araw-araw. Na minsan hindi na natin pinapasan, hinaayahan na lang natin. That's why, pasanin po natin yun bilang Kristiyano. Dahil yun yung pagmamahal sa ibang tao, no? Being a servant of Christ. Mahirap yun at masakit. Kasi mawawalan ka ng pera, gagastos ka. Magbibigay ka ng damit. Magbibigay ka ng kung anong meron ka. No? Yun yung ating mga titingnan dito. And follow thee, yung Diyos na ating pinahawakan at ating pag-asa, which is our new life. Kung dati, yung old life natin is relax, lagi tayong nasa kasalanan, masaya ka, pero dito sa Christianity, ang magiging masaya ka lang kay Jesus. Wala nang iba. Kung may ibang reason ka ng pagiging masaya at hindi dahil sa Panginoon, tayo po'y mag-isip. No? Medyo seryoso. Pero yan yung ganyan ko siya nakita, yung Mark 8:34. Mahirap kasi isa-isa, hindi na yung sa take up your cross, follow thee. Mark 8:34 na lang. Ayan. So, punta na tayo sa ating, orasan ko muna yung sarili. Kingdom of heaven is like. So, kung titingnan niyo po lahat ng aking mga preaching, is, nagsimula ako sa parable of the sower. So, mga nakailan na ba? Parable of the wheat and seed, unforgiving servant. Siguro pang-apat ko na to. O mayroon pang isang hindi nasabi. Basta yun. So, dahil nandito na tayo, ang ating purpose ng parables para sa lahat ng hindi pa nakakapanood or nakakinig sa akin, isang parable ni Jesus is yung mga kwento ni Jesus na talinghaga na hindi natin agad magets. Kasi
Ang purpose nito is to reveal the truth sa mga gustong malaman ng Kingdom of God. Kung paano ba mag-work yung system ni Lord. Kung alam mo kung paano mag-work ang mundo, iba yon sa ginagawa ng Diyos sa kanyang kingdom. So that's why, mahirap mabuhay bilang Kristiyano. Kasi nabubuhay tayo sa way na yon. And to conceal the truth sa mga taong ayaw itong hanapin. Patigasin yung puso. Kapag narinig niyo yung parable si Jesus, biglang titigas yung puso niyo at magre-rely sa sarili niyo at sa sarili niyong gawa. Hindi kayo aasa sa grasya ng Panginoon. Kaya kapag nag-interpret kayo ng parable, parang nararamdaman niyo na, parang kailangan kong magpursige, gumawa ng mabuti para maligtas. Which is wrong. Mas lalo nung pinapatigas sa ating puso. And then also, sa time ni Jesus, to delay ang kanyang kamatayan hanggang sa tamang oras. Parang pinapaisip niya muna yung mga pariseo para hindi siya agad tangkain na patayin. Kasi hindi pa niyang oras. No? So, ang ating pag-uusapan is parable of the 10 virgins, bridesmaid, sa Matthew 25, 1-13. So, may dalawang parables ako ini-skip kasi it's all about salvation. Pero it all talks about kung ano yung ating theme. Then also, meron pa siyang kasunod na parable of the talents, and halos the same lang sila. So, mahirap kung paghiwalayin ko sila kasi magiging same lang yung topic. Kasi pares lang sila ng meaning. So, magkasunod naman sila. That's why. Kaya, pupuntahan na natin ngayon yung context ng ating parable. And before that, let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa mga parables na sinabi mo, Panginoon, ikunento mo, Panginoon, para mai-reveal sa amin, Panginoon, kung paano ka mag-work sa aming buhay, sa Kingdom of Heaven, Panginoon, na ngayon ay binababa mo dito sa mundo, Panginoon. Thank you, Lord, Panginoon, sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya, Panginoon, nandito na para makarinig ng iyong salita at mas lalo mapatibay ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. And I hope, Panginoon, na itong parables na to ay magbigay sa amin ng lakas, maging ready kami anytime, Panginoon, at maging excited, Panginoon, sa muli mong pagdating dahil yun naman talaga ang pagiging Kristiyano, Panginoon, ang pag-abang sa muli mong pagdating, Panginoon. Dahil ikaw ang aming pag-asa, ikaw lang nagmahal sa amin. Kaya, Panginoon, tinataas po namin ang saglit na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, inantok na ba? Hindi pa. So, end times ang ating pag-uusapan. Kasi sa Matthew 24, so Matthew 25 yung mga parables, mahirap maintindihan nyo na hindi nyo nalalaman yung previous chapter. So, ang context ng parable is end times. So, kung hindi kapag binasa nyo yung parable ng 10 virgins and yung talents, and hindi nyo nabasa yung 24, ma-astray kayo, mapapalayo kayo sa totoong meaning ng sinasabi ni Jesus. So, ano ba yung context ng 24? So, kapag binasa nyo, masyadong mahaba. So, sinabi ko na lang yung title. Jesus foretells what will happen to the temple. Sinabi ni Jesus sa mga pariseo yung temple is masisira. And nangyari nga yun in 70 AD. That's why it is a mark na totoo nga talaga yung sinabi ni Jesus na mangyayari na masisira yung temple. And then, after noon, sinabi ni Jesus yung mga sign of end times. Kasi nagtanong yung mga disciples, Lord, kailan ka ba ulit darating? Ngayon, in-explain ni Jesus yon. And then, in-explain din muna ni Jesus yung mga darating na tribulation, lahat ng pahirap, lahat ng mangyayari sa mundo. And then sa verse 13, dito nasabi yung, the one who endures to the end will be saved. Ayan. Di ko na-expound dyan, pero tingnan natin yung verse. Nababasa niyo ba? Sa Matthew 24, 9-14, sabi niya dito, then you will deliver up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. Parang ngayon, hindi pa nangyayari yan. Pero asahan niyo na. And then many will fall away and betray one another and hate one another. Sa atin hindi pa ito nangyayari sa atin, baka kasi hindi tayo ginagawa. Bakit hindi kaya tayo hate ng mga taong na nasa paligid natin? Baka kasi hindi naririnig si Jesus sa'yo. And many false prophets and will arise and lead many astray. So marami nang nasusulputang kabuti dyan. And because lawlessness will be increased, the love of many, hindi money, yung pagmamahal ng karamihan will grow cold. Lamig, di ba? Parang Dave lang. So, but the one who endures to the end will be saved. So, hindi lang yon.
who endures will be saved. Pero yung pag-i-endure na yon, may kasamang, and this gospel will be proclaimed throughout the world as testimony to all the nations, and the end will come. So sa pagiging Kristiyano, kapag nag-i-endure ka, nag-share ka. Ngayon, ano yung sinishare natin ngayon? So sinabi yan ni Jesus. Then Jesus tells about the false Messiah, yung darating na false Messiah. Mayroon ng tinatayo mga Hudyo na nakilala na daw nila yung Messiah, pero di ko na pinuntahan yun, pero nabalitaan ko lang. And then Jesus, second coming. So sinabi ni Jesus kung kailan siya muling darating, ay kung ano mangyayari, kung ano yung pagdating niya. Pero kailan darating si Jesus? Yun yung tinanong ng mga disciples, Jesus, kailan ka ba darating? Kailan ba matatapos tong paghihirap namin to sa Romans? Yung pa rin nararanasan nila that time. Pero hanggang ngayon, meron pa rin tayong struggles. And then ito yung ating laging dapat tanong. Kailan ka darating muli, Jesus? Hindi yan sasagot sa'yo ni Jesus. I don't wanna know. Pero no one knows that day and hour. Hindi niya alam. Bakit di niya alam? Hindi ba siya Diyos? Lord, di ka ba Diyos? Nasabi to ni Jesus kasi nasa katawan tao siya. He is a 100% human. And also, dahil merong role ang Father and Son, si Father lang nakakalam kung kailan yung schedule. Siya lang yung nag-set ng schedule, no? And then, ito yung sinabi ni Jesus sa 24. Therefore, stay awake. O, sinong gising dito? Aba, may natutulog na dyan. For you do not know on what day your Lord is coming. Hindi nyo alam kung kailan darating si Jesus. But notice that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Therefore, you also must be ready. Ready ba tayong lahat sa pagdating ni Jesus? For the Son of Man is coming on an hour you do not expect. Hindi mo talaga ini-expect. Kung ini-expect mo siyang darating, hindi pa yon. Dapat walang maka-expect talaga. So, tapos, di ba, ang tanong ng disciples, Lord, kailan ka darating? Sabi ni Jesus, walang may alam kung kailan ako muling darating. Tapos ang tanong niya, who is then the faithful and wise servant? Oh. Lord, nagtanong lang naman ako ng oras kung kailan ka muling darating. Bakit nakapokus tayo doon sa kung sino yung faithful and wise? Kasi ang end times, hindi nakapokus sa oras. Nakapokus yun kung sino yung wise and faithful. Until the end. Who endures forever. Who endures will be saved. Diba? Whom his master has set over his house to give them their food at the proper time. So, hindi ko na sinama yung sumunod na mga verses dyan. Pero ang tanong natin dyan is, no one knows the day and hour, therefore be ready. Kailangan mo maging ready kasi hindi mo alam. Diba? Ngayon, paano tayo magiging ready? Ito ang ating questions for our topic. Sino ang wise and faithful servant? No? Ngayon, pupunta na tayo sa ating parable. So, tandaan nyo to kasi ito ang ating magiging focus. Paano maging ready? Parang ready to takbo ka ba? Ready to lipad kapag nag-rapture? Hindi ganon. So, pero, connected yung pagiging ready sa pagiging wise and faithful servant. Ngayon, ang tanong natin sa sarili natin, are you wise and faithful? Ngayon, saka nagsabi ng parable si Jesus, di lalo hindi naintindihan ng mga disciples. Ano daw? So, intindihin natin yan. So, dahil hindi natin masyado mag-guess, tinagalog ko yung babasahin natin. So, samahan niyo ako magbasa. I hope nababasa niyo. Pero tuloy-tuloy to. Mabasa muna ako ng Tagalog and then i-isa-isay natin in English. Kasi nahirapan ako sa Tagalog ng konti. Hindi naman ako dahil magaling mag-English. Nahirapan lang ako mag-aral ng Tagalog. Or maggawa ng preaching ng Tagalog. So, nasanay na sa English. So, makukumpara ang kaharian ng langit sa kwentong ito. Ito ang kaharian ng langit. Noon, may 10 dalaga. 10. Na kumuha ng mga lampara. Para salubungin ang lalaking ikakasal. 5 sa kanila ang mahina ang ulo. Foolish. 5 naman ang matatalino. Wise. I-English ko pa. Dinala ng mga mahina ang ulo ang mga lampara nila, pero wala silang baong langis. Kasi yung lampara,
para manatiling bukas lang yon, kailangan nila ng langis, supply. Yung mga matatalino naman, nagbaon ng langis para sa mga lampara nila. Madali lang na maintindihan. Na late ang lalaking ikakasal, kaya inantok na sila sa kakahintay. So, nakatulog sila. Lord, ang tagal mo na, antok na ako. So, nakatulog silang lahat. Yung 10, nakatulog. Then sumunod, hating gabi, nang may sumigaw, tulong, tulong. Di tulong yan. Saklolo. Yun. Ano yan? May sumigaw, andyan na yung ikakasal. Siyempre, nandito na ang groom. Salubungin nyo na siya. So, bakit ganun yung Tagalog natin? Kasi Pinoy version po. Inaano ko po. Ini-endorse ang Pinoy version. So, totoong libro po yan Baka sinasabi nyo, ako lang yan. So, salubungin nyo na siya. Gumising ang 10 dalaga at inayos ang kanilang mga lampara. Inayos nila. Sinabi ng mahina ang ulo sa mga matatalino, pahingin naman ng konting langis. Malapit na kasi maubos yung sa amin. Kasi wala silang dalang langis Mahina ulo nila. Parang mahina. Pag iniba yung mahina mga ulo. So, pahingin naman ng konting langis. Malapit na kasi maubos yung sa amin. Tapos sabi ng matatalino, hindi pwede. Hindi kasya ang langis namin para sa ating lahat. Bumili na lang kayo sa tindahan, kaya bumili nga sila. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal, nakapasok sa kasalan ng 5 nakapaghanda, yung mga tatalino, pagkatapos sinara na ang pinto. And then maya-maya, dumating yung ibang dalaga, yung 5 mahina ulo. Sir, papasukin niyo po kami. Sigaw nila. Pero sumagot ang lalaking ikakasal, hindi pwede. Hindi ko kayo kilala. Tapos sinabi ni Jesus, kaya dapat lagi kayong handa kasi hindi nyo alam kung kailan ang araw at ang oras. So dapat ano ibig sabihin nun, Jesus? Medyo nagigising kayo Ngayon, titingnan natin tong parable na to. So in English ko na, ayan. So meron tayong dyan 10 virgins, meron silang dalang lampara, dahil imimit nila yung bridegroom. Then, merong 5 foolish, merong 5 wise. Yung wise, meron silang baong reserba na oil. Yung foolish, wala silang dala. And, inantok silang lahat. So, ano ibig sabihin? Sino yung mga 10 virgins dyan? They represents the followers of Christ Jesus. So, hindi kayo makarelate dyan kung hindi kayo follower. Yun yung sinasabi ko na dyan. So, kung follower ka ni Jesus, ikaw yon, yung 10 dyan. And they are all invited. Lahat sila called. They are all invited. Anong ibig sabihin ng invited or called sa Bible? Sinasabi lang dyan, ang salvation is a gift na available para sa lahat. That's why wala tayong karapatan na sabihin, mapupunta ka ng impyerno. Hindi. Kasi lahat available para sa lahat, yung kaligtasan. Ang salvation is a gift na available para sa lahat. Sabi sa Romans 5:18, therefore as one trespass led to condemnation for all men, dahil sa kasalanan ni Adam, lahat nagkasala. So one act of righteousness leads to justification and life for all men. So yung matuwid na ginawa ni Jesus, para sa lahat ng tao. Alam na natin, para sa lahat. Sabi sa John 12:32, sabi ni Jesus mismo, and I, when I am lit up from the earth, kapag tinaas na siya sa krus ng Kalbaryo, will draw all people to myself. So, ang salvation is para sa lahat. Yan yung isang theology for you, guys. So, ngayon, yung bridegroom, halata naman si Jesus yon. Alam na natin kung sino yon. Next, lamps and oil. Ito, dito tayo madalas nagkakamali. Pag nabasa nyo ito, baka ito yung naisip nyo. Mali na i-interpret na ang lamps ay ang ating pusong nagliliyab kay Lord. Lord, susunod ako sa'yo to the ends of the earth for you. Diba? Sakto pa yung ating kanta kanina. Makaka-relate talaga kayo. Ramdam na ramdam mo pa to the ends of the earth, Lord. Saan kaya yun? Diba?
Doon sa Antarctica, share mo yung mga penguins. Mali din na ang oil ay ang Holy Spirit. Kasi si Holy Spirit hindi nauubos at nare-refill at nabibili sa tindahan. Na pwede mo ma-acquire kahit saan. So mali na interpret na yung oil. Yes, yung oil, tama yung ginagawa niya medyo. Kasi yung oil nire-represent ng Holy Spirit kapag meron tayong ina-anoint. Pero pagdating sa parable na to, wag natin ilagay doon masyado. Yung ganong pag-translate. Kasi magkakaroon tayo ng problema sa mga susunod na verses. So, ngayon, na ano nyo na yan. Kung naisip nyo yan, i-reflect nyo, mali ata si Lauren. Sige, search nyo. Huwag kayong maniwala sa akin. Ina-encourage ko kayo magbasa ng sarili nyo. Huwag kayong maniwala sa akin. Binibigyan ko lang kayo ng challenge. No? Totoo ba na hindi yung oil, yung Holy Spirit? So, next. Then, ayan na. Inantok silang lahat. So ngayon, sino ka doon sa 10 virgins? Yung wise or yung fool? Ngayon, paano natin malaman kung tayo yung wise or yung fool? And then, sumunod na verses, but at midnight, there was a cry. Here's the bridegroom come out to meet him. So, gabi. So, yung midnight dyan, it represents the hour that no one knows. Yung pagdating muli ni Jesus Christ. Na parang a thief in the night. So walang magnanakaw na magsasabi, magnanakaw ako sa inyo ng mamayang gabi. Buksan mo lang yung pintuan, ha? Yung aso nyo, ikulong mo muna. May ganun ba? Wala naman ganun eh. Pero, ganun yung magiging, yun yung pinaka-exact na representation na gagawin ni Jesus, na hindi mo talaga alam na darating si Jesus. Then, dumating nga yung bridegroom. Then all those virgins, naalimpungatan. Nakatawa ako di ko alam kung, nakatawa kasi ako, di ba kapag naidlip ka, tapos bigla kang mangisay, akala mo nahulog ka, para siguro ganun yung nila. Kasi may umiyak eh. Tulong. Hindi naman tulong. May sumigaw eh. Ay, yung pogi ng bridegroom. Di ba ganun? Ay, tumabas yung ko. Ayan. Then all those virgins rose and trimmed their lamps. Inayos nila yung lamps nila. And the foolish said to the wise, give us some of your oil. Then di sila binigyan. Di sapat. Bumili kayo sa labas. Yun yung nangyari. So ngayon, ito yung problema natin nasa Christian. Kung kayo ito, gumagawa sila ng paraan para makasama pa sila sa reception. As a Christian, gumagawa ka pa ba ng paraan para iligtas yung sarili mo? Yun ang foolish. Foolish ka pag ginagawa mo pa rin ang paraan yung kaligtasan mo. Kasi yun yung ginagawa ng five fools, virgins. Gumagawa sila ng paraan para iligtas ang sarili nila. Iligtas ang sarili nila sa kahiyan, etc. Ganon tayo kapag nagsisinungaling. Nagsisinungaling tayo kasi gusto natin iligtas yung sarili natin. Na hindi mapahiya, hindi masabihan ng masama. Diba? And while they were going to buy, the bridegroom came. And those who were ready went in with him to the marriage feast. And the door was shut. Forever. Hindi nga nakalagay forever, pero forever na yan as a Christian. It's too late to apologize. It's too late to apologize. Na-bad trip sa akin si Hector nung sabi ko sa kanya yun. Kasi may one time, nag-book kami ng Grab. Tapos, ibababa sana dito sa church. Nabago ko yung location. Doon sa San Joaquin bumaba. Sabi ko, hindi ko na mabago. It's too late to apologize. Sabi niya na bad trip daw siya sa akin. Pero yun, hindi nyo maliligtas ang sarili nyo. Yan pa lang, inuulit-ulit na namin yan dito sa preaching. And I know na alam nyo na yon. And afterward, the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. But he answered, truly I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour.
Ngayon, paano natin i-translate itong parable na to? Hindi natin i-translate yung lamps, yung oil. Pero ito, sino makapagsabi sa akin ng familiar verse na ito? Nasa Matthew rin. Matthew 7:22-23. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Gumagawa sila ng paraan para iligtas sarili nila. Cast out demons in your name, ang gagaling nila. And do many mighty works in your name, ang galing kumanta ng to the ends of the earth. Hindi si Kuya Jello yun. Lahat tayo kumanta, huwag niyong inaano si Kuya Jello. Lahat tayo kumanta. And then sabi ni Jesus, then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Or sa ibang translation, you evildoers. Ngayon, kung dadalhin mo yung context na yan doon sa parable, ba't hindi nakapasok yung full virgins? Kasi gumagawa sila ng paraan para iligtas sarili nila. Hindi sila nagre-rely sa grasya at mighty works ng Panginoong Jesus. Nalaman na natin ngayon na kaya hindi sila nakakapasok because they are workers of lawlessness. Tamad sila. Kaya ang pagiging tamad is kasalanan. Sin of omission. Kapag wala kang pake sa mga tao na sa paligid mo, you are nag-work ng walang pag-iisip or pagiging matalino. No? So, number 1 point, sa pag-interpret ng Bible, always look on the context, which is yung Matthew 24, and yung familiar phrases. Hindi yung familiar words lamang. Yung oil, yung lamps. Hindi tayo doon titingin. Titingin tayo doon sa pinakasikat na sinasabi ni Jesus doon. I do not know you. So, medyo nagigets nyo na. Parang nung naisip ko, parang ito yung isa sa mga mahirap i-explain na parable. Pero ganun lang pala siya kadali. If we know kung paano tayo niligtas ng Panginoon at sa Kanya tayo nagre-rely. No? So, 5 full virgins represents the ones who rejected God's grace through Christ. The ones na naging follower lang, naging follower sila, inaccept nila si Jesus. Pero dahil sa benefits na meron sa Christian community, merong aircon, may pakain, may fried chicken sa Sabado. Pero hindi dahil sa pag-ibig ni Jesus. Ang hinahanap nila yung breakfast ng LPCF. O yung malamig na aircon kasi sobrang lamig ngayon. Ay, init pala. Nalamig kasi yata ako ngayon. Ganun ka bang Kristiyano? Yes, you are a follower. Pero nire-reject mo yung grasya ng Panginoon kung ganito ka mag-isip, nakatingin ka pa rin sa mga concerns mo dito sa mundo. You are a follower of Christian, pero inuubos mo yung oras mo sa trabaho, sa kung ano mga kinahiligan mo, imbis na magsilbi, mag-aral at magbasa ng Bible. At mag-share doon sa mga nahihirapan. Are you a Christian na laging concerned pa rin kung anong mangyayari sa future mo? Kayod ng kayod para sa future mo? Baka ikaw to. And makikita sa kwento na gumagawa sila ng paraan imbes na mag-rely sa grace ng Diyos, which is the reason kung bakit sa una pa lang hindi sila ready. Hindi sila nakatingin sa grasya ng Diyos, kaya wala silang paki kung maubusan sila o hindi. Kasi ang paki lang nila, kumain dun sa handaan. Na-late yung groom. Hindi tuloy sila, nakatulog tuloy sila. Kasi yun lang yung concern nila, hindi yung bridegroom yung inaabangan nila. Ang inaabangan nila, yung kasalan, yung kainan. That's why they are fools. Mahihina ang ulo. Mahihina ang ulo kasi sinusunod lagi kung ano yung laman ng puso. Sinabi na ni Jeremiah na ang puso natin is deceitful, madumi. Kaya huwag mong susundin. No? Ngayon, yung 5 wise virgins, they represent God's chosen people.
Hindi ko pwedeng sabihin na lahat tayo dito chosen or lahat tayo dito ay hindi ligtas. Kasi ang Diyos lang nakakaalam nun. Di natin pwedeng ipagmayabang na, chosen ako ni Lord. Baka hindi pala. No? Or yung tao, yung nagpipreach dito sa harapan. So sila yung nag-respond sa kung sino si Lord at sa grace and gospel ni Jesus Christ, yung ginawa niya dito sa mundo para sa ating lahat. And kaya nagdulot yon ng good works. Dahil nakatingin sila dun sa bridegroom, iniisip nila kung ano yung mga posibleng mangyari. Kaya gumagawa sila ng paraan, kaya nagdala sila ng reserba, kasi kilala nila yung bridegroom. Laging late yan si eh. Sige, maghanda ako ng oil. Tama pas, kaya tingnan nyo, i-reflect nyo yung buhay nyo. Kaya tayo ganito, kung paano natin ibuhay yung buhay natin. Laging nakabase yun kung paano mo kakilala si Jesus. Kung mababaw yung pagkakilala mo kay Jesus, panigurado yung buhay mo walang gaanong changes. Ayan. So, yun yung saving faith. So, ang ibig sabihin talaga nun, lamps and oil dyan is, it represents our response and good works for the Lord. Yes, hindi yan yung makakapagligtas sa atin, kundi yung bridegroom. Si Jesus lang, yung grasya niya, makakapagligtas sa atin. Pero dahil sa grasya na yon, hindi pwedeng wala kang response. Hindi pwedeng wala kang ginagawa. Hindi pwedeng hindi ka lang, follower ka ni Jesus, pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Follower ka ni Jesus, hindi ka madala sa church. Follower ka ni Jesus, hindi ka nag-iisip ng paraan para mag-serve. Hindi ka nag-iisip ng tanong para isagot sa mga tanong ng mga taong nasa paligid mo para ma-share sila ng gospel. Kapag nagtatanong kami, sino yung mga may tanong sa Youth Live? Hindi sila makapagbigay ng tanong. Bakit? Hindi tayo curious para sa ibang tao. Di ba pwedeng mag-aral tayo ng Bible para sa pamilya natin? Para ma-sharean sila? Di ba pwedeng mag-aral tayo ng Bible para mas lalong mahubog yung puso natin at lumambot para makapagbigay tayo dun sa mahirap bigyan? As a follower of Jesus Christ, ako nagigrib ako pag hindi ako nakakapagbigay. Minsan kasi nag-iisip ako Yun yung mahirap sa akin. Nag-iisip ako, di ba, nagmamotor ako, tapos huminto ako, tapos may nanlilimo sa daan. Tapos nag-go na, tapos umalis na ako. Ba't hindi ko nabigyan yun? Doon lang ako nagsisisi. Parang, ganun ba kababaw yung pananampalataya ko sa Panginoon? Nandito na ako sa harapan, napipreach na ako, pero ganun pala ako. Bakit ganun? Kasi kailangan natin araw-araw magbabad sa Panginoon. No? So sabi dito, watch therefore, for you know neither the day nor the hour. So pag dumating si Jesus, ano yung ginagawa mo? Ano yung nasa isip mo? Ano yung gusto mo para sa ibang tao? Ano yung gusto mo para sa church? O baka ang iniisip mo yung sarili mo? So paano tayo magiging ready? Magiging ready tayo by i-accept si Jesus na may pagmamadali. I-accept natin na may pagmamadali ang free gift of salvation ni Jesus. Hindi yung tinanggap mo and then tinabi mo tapos nagpatuloy ka sa concerns mo dito sa mundong ito. Magpapasalamat ka na lang na follower ka ni Jesus pero ang ginagawa mo lang is, ano kaya pwede kong gawin? Manood kaya ako Netflix, manood kaya ako maglaro kaya ako, labas ako, punta ako dun sa tropa ko. Yun ba yung iniisip natin? Yes, mahalaga yung trabaho natin, pero mahalaga rin na makilala natin ang Panginoon. Dahil siya lamang ang daan papuntang langit and for sure it will affect our lives and done things na nakakalugod kay Lord at nakakabless sa ibang tao.
Mag-isip-isip na tayo kung wala tayong ginagawa sa bahay. Baka kasi nagiging foolish na tayo sa pagsunod natin sa gusto ng laman natin. Some of us tinanggap si Jesus pero nagpatuloy sa lumang buhay. Hinahabol pa rin ang acceptance ng tao, hinahabol ang pera, laging merong inuuna kaysa makilala si Lord. And marka ito ng pag-reject sa grace na binigay ni Jesus dahil iba ang dahilan mo. Iba yung dahilan mo sa Panginoon. Bakit mo siya tinanggap? Lord, masaya kasi sa piling mo, yun lang. Pero masaya din yung iba kong ginagawa. Maling dahilan yun. So number 2, why ang pag-response ng maagap, agad-agad, sa beauty and grace ng Diyos, at foolish ang pagsunod kay Jesus and walang ginagawa. Imagine, nasa airplane tayong lahat. No? Lahat tayo may available na parachute. Tapos sinabi ng captain, mauulog maglalanding tayo na hindi maganda. Kunin nyo na yung parachute nyo dyan. Meron ba dyan magchichilax lang? Sige, kunin nyo na. Magnonood mo ng Netflix dito. Di ba, kapag alam mo mamamatay ka, hindi mo alam kung anong mangyayari sa future mo, kukunin mo kung ano yung pinakamahalaga. Ngayon, lahat tayo sinuot yung parachute. Sinuot lang. Mamaya na ako tatalon. Nanood mo na Netflix, ilang episodes na lang eh. Di ba? Magmamadali kang tumalon at gamitin yung kaisa-isang salba na meron ka. Ganon din sa salbabida. Pag binatongan ka na sa salbabida, nalulunod ka, malamang talagang kukunin mo yon. Ganon, sa grasya ng Panginoon, kinukuha natin agad yon. Unless kinuha mo yon, and then hindi mo gagamitin. That's why kapag gumagawa tayo ng good works, nakatingin tayo sa kung sino si Lord. Ito yung preaching ni Kuya Remart last time. Kung sino si Lord at kung ano yung ginawa niya kasi yun yung grasya. Kung nakatingin tayo doon, ini-imitate natin yun. Familiar word sa Bible, imitate Christ. Yun yung ini-imitate natin. Ini-imitate mo ba si Jesus Christ when we are watching Netflix magdamag? Okay lang mag-Netflix, pero wag naman magdamag. Inuubos mo yung buong series. Okay lang isang movie pero series eh. Yung isang episode, 1 oras mahigit. 1.5. Ganon. Sa grasya ng Panginoon, kinukuha natin yun agad. At isinasa pamuhay. Kung talagang na-appreciate mo yung ginawa ng Diyos, makikita mo yun sa buhay mo. May eagerness ka magbasa, may eagerness ka mag-share, may eagerness ka mag-isip ng mga tanong, just like Tatay Rodel. Kasi gusto namin mag-share sa inyo. Kaya kami nag-iisip, kaya kami laging nagtatanong. And sana hindi lang dito yun sa church mangyari, kundi sa lahat ng mga taong nasa paligid nating lahat. So, ang Mark 8:34 ay ginagawa natin na may pagmamadali. Sa katulad ng grasya ng Panginoon. Nakita natin ang need for it para sa ating Panginoon na nagligtas sa atin. Kailangan kong gawin to kasi sobra yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Kailangan ko itong maipakita, ma-share sa ibang tao. So, ang Mark 8:34 moment natin is, deny yourself by reading the Bible sa interpretation na binigay ng buong Bible, hindi gamit ng sariling interpretasyon o gamit ng ilang verses. Dapat united ang Bible. Kasi kung hindi united yan, hindi yan trustworthy or reliable. Then, deny your deceiving self. Isang kasi dito may talagang, hindi, mali ka, Kuya Lawrence. Ito kasi yung tinuro sa akin dati. Pero hindi mo inaaral. Diba? Now, take up your cross sa pamamagitan ng pagiging wise. Paano ka magiging wise? Na lumayo sa tukso ng mundong ito? Sa pag-alam kung ano ba talaga ang totoo? Then also, sa pag-iisip kung anong nakakalugod kay Lord sa mga taong nasa paligid natin.
for sure hindi ka maboboard. Pag nararanasan mo maboard, baka hindi ka Kristiyano. Kasi, ang grasya ng Panginoon, laging merong effect sa atin. Yes, nagkasala ka. Anong response natin doon? Mag-repent, magdasal. Mas lalo lumapit sa Panginoon. Hindi boring na part yon. Ganun ang pagiging Kristiyano. Kahit nasa taas tayo or nasa baba. Nasa baba ka, nagre-repent ka. Nasa taas ka, nag-share ka. Nagbabasa ka, nagbababad ka. Wala nang iba. And, hanapin ang magbibigay sa atin ng forever. At yan ang i-follow natin. Si Jesus. Siya yung magbibigay lang ng forever sa atin. Hindi yung Netflix, hindi yung kung anong kinakaabalahan natin sa buhay. Yung concern mo sa trabaho, yung concern mo sa pamilya mo, hindi yung magbibigay sa'yo ng forever. No? Ngayon, tula na tayo doon sa susunod na parable. Time check. Ayan. Nakakalati pa lang. So, Tagalog ulit. Katulad ng kwentong ito, ang kaharian ng langit. Kasunod na verses lang ito. May taong aalis para pumunta sa malayong lugar. Ito yung master. Aalis siya, malayong lugar. Kaya tinawag niya ang mga tauhan niya, 3 tauhan niya, at pinagkatiwala niya ang property niya sa kanila. Yung isa, binigyan niya ang bawat isa, depende sa kakayahan nila. Kung ano lang kaya natin. Nila. Nagbigay siya sa isa ng 5 talents, 2 talents naman sa isa, at 1 talent sa isa pa. Sa pangatlo. Tapos, umalis na siya. Kumilos agad. Nakita nyo? Yung pagmamadali. Kumilos agad yung tauhan na nakatanggap ng 5 talents. At inimbest niya yon. Kumita siya ng 5 talents pa. So, bali 10 na. Tulad ng nauna, kumita ng 2 talents pa ang tauhan na isa na tumanggap ng 2 talents din. So, 4 na yung isa sa isa. Pero yung tauhan na isa na nakatanggap ng 1 talent, naghukay sa lupa at binaon ng pera ng amo niya. Binaon sa lupa. Paglipas sa mahabang panahon, nang bumalik ang amo, pinag-report ang mga tauhan. Kamusta na ating stocks dyan. So, lumapit yung tauhan na nakatanggap ng 5 talents at sinabi, Boss, ito po yung 5 talents na iniwan nyo sa akin. Ito naman po ang 5 talents na kinita nito. Talagang magaling, mabuti ka at maasahan, sabi ng amo. Parang nagkikwento dito. Parang hindi ka antukin. Dahil naging tapat ka sa maliit, ipapamanage ko sa iyo ang mas malaking halaga. Halika at mag-celebrate tayo. Parang pwede ako mag-voice over. Tapos, lumapit naman yung tumanggap ng 2 talents. Sabi niya, Boss! Ito po yung 2 talents na iniwan nyo sa akin. Ito naman po ang 2 talents na kinita nito. Magaling, mabuti ka at maasahan, sabi ng amo. Dahil maasahan ka sa maliit na halaga, ipapamanage ko sa iyo ang mas malaking halaga. Tara, mag-celebrate tayo. Ayan. Parang kandidato lang. Tapos, lumapit naman yung tauhan na nakatanggap ng 1 talent. Boss, alam ko po na mahigpit kayo at namimitas kayo ng mga bungang hindi nyo naman tinanim. At hinaharvest nyo ang hindi nyo hinahasik. Natakot po ako, kaya binaon ko na lang po ang pera nyo sa lupa. Ito na po ang 1 talent nyo. At ang sabi sa kanya, masama at tamad na tauhan! Sabi ng amo. Alam mo naman pala na pumipitas ako ng mga hindi ko naman tinanim. At nagha-harvest ako ng hindi ko hinahasik. Dapat dineposit mo na lang yung pera ko dun sa bangko. Kumita pa sana. At makukuha ko lahat yon na may interest pa sana. Gigigil mo. Ngayon, kunin nyo ang pera sa kanya at ibigay doon sa may 10 talents. Dahil ang meron ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Pero yung wala, kukunin kahit ang konting meron siya.
Itapon nyo ang walang kwentang tauhan na yan sa kadiliman. Hahagulgol siya at manginginig sa sobrang hirap. So, ganun yung mga preso dati. Walang ilaw doon. So, ngayon, paano natin interpret yung parable na to? So, dahil na topic na natin yung unang parable, nakikita nyo na yung similarities. Merong wise servant at merong foolish. So, balik tayo sa English. Man going on a journey, yun nga, umalis. 2 talents, and di ko na isa-isa. So, yung talents dyan, yung talent sa Greek is talenton. Nagkakahalaga ng 20 years na sahod. Wala pa ako dyan. Pero sobrang laki niyan. Yung sahod, hindi yung edad. And ang English word na talent ay dito nanggaling sa Greek word na ito. So, sino yung maraming talent dito? Si Regine. Si Doc lang. So, yung mga may talent, kung meron kang talent or skill, saan na pinapagamit natin sa Panginoon? Hindi lang sa trabaho. No? SKA lang, share ko lang. Ngayon, yung master, syempre, si Jesus yan. Alam natin si Jesus yan. Ngayon, ang tanong, bakit ibinuon ng servant ang pera ng master niya? So, yun yung titignan natin. Diba? Yan na. Now, for a long time, dumating na yung master. Tapos, nagpakitang gilas na yung dalawa. Kumita sila. Tapos yung isa, tapos tinawag silang well done and good and faithful servant. I will set you overmuch, enter into the joy of your master. Ngayon, yung after a long time, the master came, it represents the second coming of Jesus. Na di natin alam kung kailan. So, sinabi ko na yan. And good and faithful servant, doon sila yung dalawang nag-respond sa bigay ng master at lumago ito. So, medyo sana nakukuha nyo na. And then, well done and good and faithful servant, ang ibig sabihin nito, kapag binasa nyo ito in a way na i-interpret nyo ito na dahil sa good works maliligtas tayo, mali ka na agad. Ekis ka na agad. Dahil lumago, gumaling ka sa pagigitara, parang si Edren. Hindi yun. No. No. Maliligtas tayo, sinabi ko na to, dahil sa free gift and grace na binigay ni Lord. At dulot sa atin nun ay pag-ibig at doon tayo makikitaan ng good works. Pag nagmamahal ka lang ba, parang wala kang ginagawa? Pag nagmamahal ka, dami mong ginagawa. Parang nanay ko, laging naglalaba, naguhugas, tapos papagalitan ako. Ganun ko mahal ang nanay ko. Ganun pag nagmamahal. Ngayon, doon naman tayo doon sa, isa. Who had received 1 talent, came forward. Master, I knew you to be hard man, and reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. I was afraid. I was petrified. Parang dami ko naisip na kanta. And I went and hid your talent in the ground. And here you have what is yours. So yung hard man dyan, reaps what you do not sow, natakot ang servant na maubos yung 1 talent niya na binigay sa kanya. Sobrang laki yun, 20 years na sahod yun . At baka singilin siya ng master niya. Siguro hindi kaya ng pera niya. Baka pag naubos niya yun, singilin siya. Kaya natakot siya na doon sa master niya na reaps what you do not sow. Kumukuha yung master niya na hindi niya tinatanim. Baka sisingilin siya pag naubos. Natakot siya maubos. He lives in fear. Ngayon, ang sinabi sa kanya ng master niya, you wicked and slothful servant. Alam mo naman na ganun pala ako . Ba't hindi mo na lang dinala doon sa bangko? Hindi mo naisip? See, kapag tamad ka, hindi ka nag-iisip. Pag bored ka, hindi mo iniisip kung ano yung mas okay. Ang iniisip mo kung ano yung mas masarap. Wala . Siguro nasa isip nung yung wicked and slothful servant, wala yung master ko. Walang mukhang hayahay tayo ngayon . Sige, hindi ako magtatrabaho. Pagdating niya na lang. Minsan ganun tayo. Kapag dumating yung teacher, doon lang ginagalingan. Pag nandun na yung boss, doon mo lang ginagalingan. Giging sip-sip ka. So ganun siguro yung ginawa ng
Wicked servant. So, hindi talaga takot. Hindi talaga dahil takot siya, kundi masama at tamad na servant lang siya. Ginamit niya lang yung takot niya para doon sa sarili niyang kasiyahan. Wala yung master ko. Siguro magdahilan na lang ako na takot ako kasi. Baka singilin ako nun eh. Tsaka, concern yung servant na yon doon sa kung anong mawawala sa kanya, hindi sa kung ano yung kikitain niya pa. Nakikita niyo na yung difference. Nag-isip siya ng dahilan imbis na gumawa ng paraan. Ganun ba tayo minsan? Pupunta ng church, nag-iisip ng dahilan. Kapag late, nag-iisip ng dahilan. No? And siya yung tao na nire-reject ang free gift o grasya ng master niya. Sa pamamagitan ng paggawa ng sariling paraan para maligtas ang sarili. Paano niya niligtas sarili niya? Nag-isip siya ng dahilan para makalusot sa master niya. Pero nakita ng master niya yung pagiging tamad niya at masama. So, nire-reject natin ang free gift and grace ng Diyos sa pamamagitan ng kawalan ng paggawa, pagiging tamad, kawalan ng interes sa nais ng Diyos, at gagalaw lang kapag merong mapapala. Uy, merong event sa church, tara punta tayo. Uy, merong camp. Sige, 1,000. Pero kapag magta-tithes, Lord, 100 lang. Ano rin ako doon? Sapol din ako doon. Kapag nag-aya si Rima, tara, punta tayong Tagaytay. Tapos yung tithes mo, next week na lang, Lord. Hindi ko naman kayo pinipilit mag-tithes, no? Pero nasan yung puso nyo kapag ginagamit nyo yung pera nyo? So number 3, maliligtas tayo dahil sa free gift, inulit ko lang, grace na binigay ni Lord. At dulot sa atin noon ay pag-ibig at doon tayo makikitaan ng good works. Doon napapatunayan yung faith natin kapag gumagawa tayo. Faith natin sa grasya at kung sino si Lord. Kinukonsider ko, ito lang, quote ko to, kinukonsider ko na tamad ang mga masisipag sa gawain dito sa mundo, pero tamad sa paglingkod sa Diyos. Tamad po tayo. Sabi mo masipag ka, pero hindi ka masipag sa pagbabasa ng Bible, pag-attend ng maaga, magbasa ng Bible para makapag-share sa mga taong malalapit sa'yo. Pag di tayo nag-aaral at nag-share sa ating mga taong mahal natin sa buhay, wala tayong pakialam sa kanila. Kaya tuwan-tuwa ako na nasharean ko yung tatay at nanay ko. Kasi sobrang hirap. Pero binigyan ako ni Lord ng time and chance na magawa yon. Kaya dapat lagi tayo nakaabang kung anong ginagawa nila, kung anong iniisip nila. Saka natin, swabe na pasukan. Alam mo ba kung paano pupunta langit? Ganun. Saswabihan nyo lang. Alam mo ba kung saan napupunta yung mga namamatay? Alam mo ba kapag nagkasakit ka, mamatay ka, alam mo ba kung saan mapupunta? Yung mga ganon, nag-iisip tayo ng kung paano yung makapasok dun sa usapan si Jesus. Puro kayo tawa, ha? Sige, masyadong umaba. So, ang Mark 8:34 moment natin is, deny your lazy self. Ang paghahanap sa pangarap sa buhay, imbes na sa walang hanggan. Kayod tayo ng kayod para sa temporary, hindi para sa walang hanggan. And mag-respond sa grace by taking up our cross sa pamamagitan ng pagbabasa. Mahirap magbasa, lalo na kapag inaantok ka. Mahirap din sumama sa gawain ng church. Lalo na kung marami kang ginagawa, busy ka lagi. Or maging minister. Or mag-share ng gospel. Kasi si pastor lang may alam. Hindi kasi ako nakikinig. Di ba mahirap? Kaya mahirap i-carry yung cross. Mahirap talaga. Kasi nagiging against tayo doon sa kung ano yung gusto mo. Imbis na mag-Netflix ka, manonood ka kahit gusto mo na.
And then kapag tuloy-tuloy mo yung ginagawa, nagiging ano na siya, nagiging magaan na para sa'yo. Eh kung hindi natin sinisimulan, wala talagang mangyayari. And then, gagawin yon dahil sa pag-ibig ng pinalaw natin. Sino yung pinalaw natin? Si Jesus. Dahil sa pag-ibig niya. So, paano tayo magiging ready? Sino ang wise and faithful servant? Maging handa sa pamamagitan ng pagmamadali na tanggapin ang grasya ng Diyos. That is a wise decision. And mag-respond sa grasya ng Diyos at yun ang pagiging faithful servant. Pag nagre-respond ka dahil lang sa gusto ng laman mo, sa gusto mong pumunta ng camp dahil may swimming, baka hindi ka Christian. Hindi ka faithful servant. Iba yung rason mo. Kaya ka nandito. So ano ba ang Mark 8:34 response natin? Ano ba yung hinahanda natin sa oras na to? So, actually, buong chapter ito. Ito yung kasunod na verses. And dito natin makukuha yung sagot dun sa dalawang parable. Paano ba maging wise and faithful servant? Ito yon. Sabi ni Jesus, pag dumating na ang Son of Man bilang hari, kasama niya lahat ng mga anghel. Uupo siya sa magara at dakilan niyang trono. Imagine niyo yan, pagana yung imagination niyo. Haharap sa kanya ang lahat ng mga tao sa bansa. At paghihiwalay niya ang mga tao gaya ng shepherd, ng isang shepherd, nahihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan ko, sa kaliwa naman ang mga kambing. Tapos, sasabihin ng hari sa mga tao na nasa kanan, "Halika kayo, mga pinagpala ng tatay ko. Pumasok kayo at tanggapin niyo ang kahariang hinanda para sa inyo mula pa nung create ang mundo." Imagine, ganun magmahal ang Panginoon. May nakahanda na siya para sa'yo sa simula pa lang. Dahil nung nagutom ako, pinakain niyo ako. Nung nauhaw ako, pinainom niyo ako. Nung wala akong maisuot, dinamitan niyo ako. Nung may sakit ako, inalagaan niyo ako. Nung nakulong ako, dinalaw niyo ako. Sagot naman ng mga matutuwid, "Lord, kailan po namin kayo nakita na gutom at pinakain namin kayo? O nauhaw at pinainom? Kailan po kayo naging dayo at tinanggap namin kayo sa bahay namin? O hubad at binigyan namin kayo ng damit? Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at dinalaw namin kayo?" Ang sagot ng hari, "Tandaan nyo, nung ginagawa nyo mga bagay na to sa mga kawawa at mahihinang kapatid ko." Paano tayo mag-respond sa mga tao sa paligid natin? Kung ano yung ginagawa natin sa ibang tao, yun din yung ginagawa natin sa Diyos. Kung ano yung pinapakita mo, yun yung tinitignan mo. For example, ang gusto mo lang is yung galaw or yung gusto ng katawan mo. So kapag may mga taong against sa gusto mo, galit na galit ka agad. Eh kung nakatingin ka sa grasya at ginawa ng Diyos para sa ating lahat, mamahalin mo yung mga taong mahirap intindihin, yung mga madudumi, yung mga mababaho. Then sabi, tapos sasabihin niya sa mga tao na sa kaliwa, "Lumayos kayo sa harapan ko. Mga sinumpa kayo ng Diyos. Doon kayo sa impyerno na hinanda para sa devil at mga angels niya." Ang kulit ng Pinoy version eh. "Dahil nung nagutom ako, di niyo ako pinakain. Nung nauhaw ako, di niyo ako pinainom. Nung naging dayo ako at walang mauwian, hindi niyo ako pinatuloy sa bahay niyo. Nung hubad ako, di niyo ako binigyan ng damit. Nagkasakit ako at nakulong, pero hindi niyo ako dinalaw." Sagot naman sila, "Lord, kailan namin nakitang nagutom o nauhaw, walang matuluyan, hubad o may sakit o nakulong, hindi namin tinulungan." Sagot ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nung tinanggi niyong tulungan ng mga kawawa." Isipin niyo na kung sino yung mga kawawa ng mga tao na laging lumalapit sa inyo. At may hina. Nung narinig ko yung kanta na "To the ends of the earth, siguro yung end na yon is yung mga taong talagang nandun sa pinakasulok ng society.
Yung walang maibigay, walang maisuot, walang mainom, walang makain, walang malapitan. And kapag tinanggihan nyo yun, tinatanggihan nyo rin si Jesus. At itatapon sa walang hanggang parusa ang mga tumangging tumulong, pero pupunta sa buhay na walang hanggan ang mga matutuwid. Ang matuwid. Hindi ko na-explain yan. Alam nyo na yan. Kaya, number 4 point, ito ay, ang Mark 8:34 response natin, ito ay pagtulong, pagbigay, paglaan ng buhay. That's why mahirap yan eh. Pagbigay ng buhay, ng oras, ng kung anong meron ka. Sa mga tao, sa mga pinakamababang tao sa mundo. Naniwala ko na yung kanta na To the Ends of the Earth. Sila yon, yung mga nasa dulo. Pupuntahan nyo ba sila? Yes, wala tayong pan-travel, papuntang Antarctica eh. Pero yung mga taong malalayo na nasa paligid mo. Yung mga taong hindi mo pinapansin. Yung mga nilalayuan mo. Sila yon. And this is the Mark 8:34 response. No? Hindi ito ang nakasanayan nating buhay na dapat nating i-deny. Ano yung kinasanayan mong buhay? I-deny mo yon. At pasanin, take up, ang tungkulin na ito kahit mahirap. Dahil ito ang tinuturo ng sinusundan natin. Yan yung tinuturo ni Jesus. Bakit kaya wala tayong wala tayong ditong mga tao na walang damit? Wala tayong mabigyan ng damit. Baka kasi meron sa labas. Huwag lang tayo sa church sana laging maglingkod. And then kapag may ginawa kayo sa labas, sige, pwede niyong i-testimony dito. Na nasira niyo sila ng gospel. Sana yun yung madalas nating testimony. Yes, okay lang naman yung mga nangyayari sa atin sa buhay. Pero ano naman yung mga ginawa natin para sa ibang tao? Yes, mapaparami at mapapalago natin ang ating mga good works. And it is not because we are good, hindi tayo good. But because there is a God who is good and gumawa ng good sa ating lahat at nagbunga sa atin yon ng goodness. Siya ang source natin. Kaya tayo makakapagbigay. Kaya tayo makakatulong. Kaya tayo magiging mabuti sa ibang tao. Pero kung ang source mo is yung aircon, kaya ka pumupunta dito, yung pagkain, walang good na lalabas sa buhay mo. Good tom lang. Ngayon, natatandaan niyo itong verse na to. Tatapon sa walang parusa ang mga tumangging tumulong, pero pupunta sa buhay na walang hanggan ng mga matutuwid. Matutuwid lang ang mapupunta sa walang hanggang buhay. So righteous, matuwid lamang ang mapupunta ng langit, but we became righteous. Alam mo sa sarili mo na makasalanan ka, pero si Jesus, namatay para sa atin, para maging matuwid tayong lahat. Lagi nating tandaan yun. Kasi yun yung pagmamahal ng Diyos. Doon tayo laging may in love. Lord, thank you. Minahal mo ako ng ganito. For our sake, sabi sa 2 Corinthians 5:21, for our sake, God, made Him, yung Son niya, si Christ, to be sin, who knew no sin, so that in Him, we might become the righteousness of God. Kung sinasabi mo sa sarili mo na hindi ka matuwid, baka nagre-rely ka sa sarili mo. Tumitingin ka sa sarili mo, talagang di ako matuwid eh. Pero kapag nakatingin ka kay Jesus, sasabihin mo sa sarili mo, matuwid ako dahil kay Jesus. Kaya gagawa ko ng matuwid sa ibang tao. Itutuwid ko yung mga mali kong nagawa kasi ginawa akong matuwid ni Jesus. So magkaiba yung gagawin mong matuwid yung sarili mo sa ginawa ka ng matuwid at gagawa ka ng kabutihan. Magkaiba yun. Kaya tinagalog ko yan. Kailanman hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan. Para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos.
that is good news para sa atin. At sa sobrang pagmamahal na yon, hindi yun dapat nako-contain lang. As a Christian, laging merong respond. Lumabas, tumulong, mag-share, mag-aral ng Bible. Hindi maiiwasan yun sa isang Kristiyano. Lagi kang merong gagawin. Laging meron. So, bakit na-receive niya ang kasalanan at kamatayan? Bakit na-receive ni Jesus? Totoo yung sinabi niya dun sa parable, that He is a hard man, reaping where you did not sow. Kinuha niya yung hindi niya tinanim. Yung kasalanan natin, tayo nagtanim noon, kinuha ni Jesus para sa iyo. Kinuha ni Jesus yun para sa iyo. Hindi siya nagtanim ng kasalanan na yun. Because He is a hard man na kinuha ang di niya tinanim. Kinuha niya ang ating mga kasalanan, dinala sa krus ng Kalbaryo at sinapit ang hindi niya deserve. Para makuha natin ang hindi natin deserve. And that is the eternal life. So, ano ngayon na magiging tugon mo at response doon sa pag-ibig ng Diyos? Mag-isip po tayo. Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa oras na to, sa umagang ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, thank you, Lord, sa team verse na ito, Panginoon. Na alam na namin kung paano namin ibubuhay yung aming buhay sa end times na ito. Kung paano namin ikaw aabangan, Panginoon. Natitignan namin ang iyong glory, kagandahan, at yung mga ginawa para sa aming lahat upang maging fuel namin, Panginoon, upang magmahal ng mga tao nasa paligid namin para mag-aral ng Bible, matutunan kung paano mag-share, Panginoon, ng pag-ibig mo. Lord, I hope and I pray, Panginoon, na ang bawat isang nakarinig, Panginoon, ay makatugon o makaresponse sa pag-ibig mo na ito. Na pumunta doon sa sulok ng mundo na kung saan walang-wala ang mga tao, Panginoon. Lord, let this parable tumatak sa amin, Panginoon, at makita ang pinaka-essence, Panginoon, ng pagiging Kristiyano. Kung ano ba dapat talaga kami habang hinihintay ang iyong pagbabalik. Kaya, Panginoon, sa'yo na po namin tinatasabi na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.